Hello po mga kasendero, welcome back sa ating channel at welcome back sa ating kusina. At nandito na naman po tayo at tayo ay magluluto na naman. At ang ating lulutuin ngayong araw na ito ay sinanglay na tilapia. So ito ay ginataan. Mga Bicolano recipe na naman ito. So ito po mga kasendero, ito ang ating mga sangkap. Na-prepare ko na yung ating mga sangkap. Ito po. Halo-halo na po dito. Kamatis, sibuyas, bawang, luya. At meron tayong tilapia. Siyempre, ang pangunahing sangkap ng ating menu ngayong araw na ito. Binili ko nga pala ito buhay pa. Nang lalaban pa yan habang kinakaliskisan ko. So ito na nga mga kasintero, mga sangkap natin. Mayroon tayong pichay, 2 tali itong pichay, may tanlad at may kaunting luya dito. Bukod yung hiniwa ko ng maliliit at bukod din ito kasi masarap yan habang nangunguya mo minsan. At ito yung ating gata, unang piga at yung pangalawang piga. Kunti lang yung ilalagay natin. Hindi masyadong maraming sabaw kasi itong pechay bibigay pa ng nagtutubig yan, malakas magtubig yan. So may proseso niya mga kasindero at gagawin natin yung proseso namin yan kung paano kami magluto ng sinanglay na tilapia. So ganito nga po itong mga kasindero, aasinan natin ng bahagya ito. Bahagyang asin, bitchin, konti din. Yan. Pagkatapos, lalamasin natin yan. Halo-haluin natin yan. At wag nyo na hong pansinin yung kuko ko kasi wag nyo na pong gayahin yan kuko ko. Yan. Ganyan na po yan. At pagkatapos mga kasindero, nahalo-halo na natin yan. Yung iba nito ilalagay natin dito, isasapin natin dyan sa kawali. Yan. At ito nga pala, itong tangkay na tanlad na ito, itong pangtatali natin mamaya. At pagkatapos yung mga tangkay nitong pichay, dyan na rin natin ilalagay yan sa ilalim. Kasi para pangsapin, para hindi masunog kaagad yung ating niluluto. Yan, dyan na yan, dyan. Andyan na yan, yan. Dyan na yan, yan. At pagkatapos mga kasendero, ito. Teka lang. Yan. At pagkatapos mga kasendero, ito, lalagyan natin ng konting palaman. Lalagyan natin ng konting palaman to. Ayan. Konti lang. Yan. Kasi pagka sinubrahan mo yan, masyado ng butog. Masyadong lobo. At pagkatapos mga kasindero, babalutin natin yan ng dahon. Yan. Babalutin natin ganyan yan. Yan. At pagkatapos ito yung pantatali natin. Tatalian natin yan para di humiwalay kaagad itong dahon ng dahon ng pechay. Yan. Ito nga palang itong tanglad, lulubluban para hindi siya maputol kaagad, hindi siya madaling maputol. Pwede mo siyang gawing tali. Yan. Yan. At dito na po natin yan lalagay. Sunod. At so yan na nga mga kasindero. Ganyan na yan. At yung ibang dahon ilalagay natin dito. Ito okay lang ito, marami, ganyan karami, pero mamaya pagluto na yan, hindi nyo na makikita yan Ito pala mga lapad Pambihira.
At so, yun na nga mga kasindero. Ay, hindi. Dito pala. Teka lang. Ulit. Talaga namang kusinerong palpak. Ito pa pala. Ilalagay pa pala natin to dito. Yan. Yan. Diyan na yan lalagay natin. Tapos ito, lalagay na natin sa ibabaw. Sa ibabaw. At ito, lagay natin dito. Kakalimutan ko na naman. Talaga naman, kusinerong palpak. Yan, ganyan. Yun na yung ano na yun. At pagkatapos, ilalagay na natin yung pangalawang piga. Kunti lang yan. Kasi itong pitsa magsasabaw po yan At dahil nga may asin na yung ating mga sangkap kanina, di na mo mamaya na natin kukumplituhin yung timpla. At so yan na po mga kasindero, isasalang na natin. So eto na nga mga kasindero, isasalang na natin. At takpan natin, hintayin natin kumulo. Ayun, ang dami ng sabaw. Kasi ano, yung kamatis, nagbigay din siya ng sabaw. Yan. Pero okay lang yan. Paiigahin naman natin yan para maluto ng maayos yung tilapia. Ang bango. Ayan. So after 12 minutes na nga mga kasindero, tagal-tagal natin 12 minutes hanggang 15 minutes para medyo maiga yung sabaw kanina. So yan, medyo iga na siya. Ilalagay naman natin yung kakanggata. Ito ang lalagay natin mga kasindero. Kahit maraming sabaw, okay lang yan. Dahil sabaw pa lang, ulam na. Huwag na natin sama yung pinakailalim na tubig na yun. So, at pagkatapos gaganon-ganonin natin mga kasindero. Tingnan nyo, umiikot yung ating niluluto. Ikot, ikot, ikot. Para lang mahalo natin yung yung nilagay nating gata. At yung isa, kumalas na yung tali. At ang ganda nitong kawali ko mga kasindero, bukod sa kulay pink. yung datik, yung gata hindi dumidikit sa kawali, talagang sumasama doon sa ulam, doon sa niluto mo. Yan. Dahil kung ibang kawali dito, mga gilid-gilid na yan, ano na yan, yung naglalatik na. So takpan natin ulit mga kasindero. Ayun na nga mga kasindero, medyo luto na yung ating kakanggata. At pagkatapos titimplahin na natin ng ayos. Yan. Tapos Ajinomoto. Tapos iganon-ganon natin. Hindi yata maano tong sandok natin. Ito ang gamitin natin para mag-circulate yung yung gata, yung nilagay nating asin. Circulation. Sarap yan mga kasindero. Yung sabaw naman na yan, ganyan lang yan dahil may kumukulo pero pag nawala ang kulo, ibas na yan maiiganan ng konti yan. Yan. Wow. Hindi natin pwedeng haluin na yun dahil madudurog yung ating tilaps. Tikman natin. Tama lang. At yung kagat ng konting anghang. So yan na nga mga kasindero. Paluto-lutuin pa natin yung gata. At
Tamang-tama lang yung sabaw na yan, oh. Luto-lutuin natin konti. At pagkatapos kakain na tayo. At so ito na nga mga kasindero. Luto na ang ating tilapyang sinanglay na tilapia. At atin ang titikman. Ay, dahan-dahan, baka madurog. Oh, yan. At yung pichay, oh, nawala na yung pichay. Di na makita yung pichay. At yung sarsa, oh, yung sabaw. Sabaw pa lang ay ulam na. At atin ang titikman yung tilapia. Wow. Sarap. Kunin natin likod. Tikman muna natin. Naalala ko tuloy yung ano, sa probinsya, sa Bicol, sa amin. Nakakatikim lang ako nito, o nagluluto lang kami nito palagi pagka pabasa. May pabasa sa amin. Ngayon, panahon ng pabasa sa Bicol ngayon eh. Sinanglay na tilapia, sinanglay na tulingan. Yung tulingan sinanglay sa ano, langka. Ukap. Kaya paborito ko yung langka eh. Hay. Sarap. Dami na naman ng kanin natin makakain. Kasi nga 'di ba mga kasindero, pagka yung Holy Week o tagpabasa, bawal ang karne. Medyo iiwas sa karne yung mga tao pagka tagpabasa, kaya gulay ang mga pinanghahanda. Kagaya nito, sinanglay na tilapia, sinanglay na tulingan, sinanglay na tulingan sa langka. Naku, ang sarap. Tamang-tama yung ano, yung anghang, yung kunting kurot ng anghang. Binaliktad na po mga kasindero. At ito masarap dito, yung medyo natututong-tutong. Yung mga namumula-mulang ganyan, yan ang napakasarap niyan kasi malalasahan mo dyan yung latik. Yung parang mantika ng niyog. Kaya itong ano, itong sinanglay na tilapia o tulingan man, napakasarap nito yung pangatlong init na. Ako, napakasarap na lalo dahil naamoy mo na yung ano eh, yung latik. Ay, grabe ka ding siram ay. At so yun na nga po mga kasindero. Hanggang dito na lang ating sinanglay na tilapia. Ito ay Bicolano recipe. At so yun na nga po mga kasindero. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong lahat. At nandyan pa rin kayo. Bye bye po. At God bless po sa inyong lahat.